Innovation at investments. Yan ang ipinagmamalaki ng isang dambuhalang proyekto na planong itayo sa New Clark City sa Tarlac. Isang 1,619 hectare industrial and innovation hub sa ilalim ng PAC Silica Initiative. Inilalako ito sa atin bilang economic security zone. Kumbaga, isa itong lugar na ididisenyo para sa mga malalaking negosyo at pabrika. Ang pangako, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng trabaho at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Pero bago ka maniwala at mahulog sa mga magagandang pangakong hatid ng proyekto, himayin muna natin ito. Ako si Harvey Sabado at ito ang Sabado Reports. Ano nga ba ang PAC Silica? Basically, ito ay isang United States-led coalition at binuo ng US Department of State noong December 2025. Binubuo ito ng Estados Unidos at iba pang mga kaalyadong bansa, kabilang na dito ang Japan, South Korea, Singapore, United Kingdom, Israel, United Arab Emirates at Australia. Ayon sa US Mission to ASEAN, layon ng PAC Silica na tiyaking may sapat o tuloy-tuloy na mineral at energy supply para sa paggawa ng semiconductors. Ito'y para maiwasan na rin daw ang sobrang pagdepende sa iisang bansa para sa supply ng kinakailangang mineral at materyales. Ang semiconductors kasi ay mahalagang material sa paggawa ng computer chip. Ang computer chip ang ginagamit sa mga artificial intelligence o AI at electronic devices, gaya ng cellphone, laptop, computer, maging na mga kagamitang pangkomunikasyon at depensa. Pero may isa pang dahilan bakit itinatag ang PAC Silica. Para tapatan umano ang kakayahan ng China sa paggawa ng computer chips at pagkuha ng rare earth minerals na kailangan para dito. Ilagay natin sa konteksto. Isang mahigpit na export restrictions ng mga rare earth material ang ipinatupad ng China. Umaasa ang US sa China para sa mga mineral na kailangan sa paggawa ng computer chips, mga armas, sasakyang dekuryente, maging ng iba pang electronics. Kaya naman naapektuhan ang supply ng US sa ginawang hakbang ng China. Ano ang ipinapahiwatig nito? Pwede nating sabihin na ang PAC Silica ay hindi lang simpleng inisyatiba, kundi isang estratehiya sa lumalalim na kompetisyon ng Estados Unidos at China sa larangan ng teknolohiya, partikular sa usapin ng AI, semiconductors at global tech governance. Pumunta naman tayo sa Philippine context. April 16, 2026, opisyal na sumali ang Pilipinas sa PAC Silica bilang ika-13 bansang lumagda sa kasunduan. Kasabay nito ang planong pagtatayo ng mahigit 1,000 ektaryang industrial and innovation hub sa New Clark City, Tarlac. Sabi ni Trade Undersecretary at Board of Investment Managing Head Seferino Rodolfo, susuportahan ng naturang proyekto ang mga kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya, lalo na ang may kinalaman sa artificial intelligence. Pero bakit nga ba sa Pilipinas balak itayo ang dambuhalang proyektong ito? Kung titingnan natin ang pahayag ng Estados Unidos, may ilang bahagi dito na nagpapahiwatig ng mga dahilan. Isa-isahin natin. Una, dahil mayroon daw tayong kakayahan, industriya at mga human talent sa paggawa ng semiconductors and electronics. Pangalawa, dahil mismong Pilipinas ang nag-alok ng isang malawak na lugar para sa pagtatayuan ng proyekto. Pangatlo, dahil mahalaga daw ang lokasyon ng Pilipinas sa supply chain ng US at mga kaalyado nito. At pang-apat, dahil bahagi daw ito ng mas malawak na ugnayan ng US at Pilipinas. Pero teka lang, mas maganda ring itanong kung proyekto nga ba ito para sa pag-unlad ng Pilipinas o kung bahagi lang tayo ng mas malaking laro ng makapangyarihang bansa. Ito ang sentro kung bakit tutol ang mga progresibong grupo sa plano ng PAC Silica. Una nang nagpahayag ng pagkundina ang Makabayan Bloc. Matatanda ang naghain sila ng isang resolusyon sa Kamara para paimbestigahan ang pagsali ng Pilipinas sa PAC Silica at ang pagtatayo ng Economic Security Zone. Paliwanag ng Makabayan Bloc, mas lalo umanong mapapaboran ang interes ng Estados Unidos habang nalalagay sa mas malaking panganib ang mga Pilipino, ang ekonomiya at ang kalikasan. Dagdag pa nila, hindi lang daw ito simpleng industrial initiative, kundi paghahanda para sa produksyong may kaugnayan sa digmaan na tinawag lamang na economic security. Depensa naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, hindi aniya ito war-driven initiative, dahil ito raw ay manufacturing and high technology endeavor. Para naman sa kilusang magbubukid ng Pilipinas,
Ang pagsali natin sa PAC Silica ay malawakang pagbebenta sa ating bansa at ang minamatang proyekto ay posibleng magpalawig sa land grabbing, resource extractions at militarization sa mga rural area. Hindi na ito bago. Ang New Clark City pa lang na isang main infrastructure project sa ilalim ng Build 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 program ng Administrasyong Duterte ay tinutulan ng mga kababayan nating Aita dahil sakop ng proyekto ang kanilang lupang ninuno. Para sa mga Aita, hindi lang basta lupa ang mawawala. Kasama rito ang kanilang kabuhayan, kultura, at pamana sa susunod na henerasyon. Noong 2022, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo. At panglima naman tayo sa cobalt. Kaya kung usapin ng resource extractions, hindi rin malabo yan dahil nangyari at nangyayari na yan. Halimbawa na lamang ang nickel mining sa Santa Cruz, Zambales kung saan napaulat na libu-libong tonelada ng palay ang hindi na naaani bawat taon. Pati ang mga isda sa ilog at palaisdaan ay kumonti. Kaya milyon-milyong pisong kita ang nawawala sa mga magsasaka at mangingisda. Ang kontrobersyal na mining exploration sa Dupax del Norte kung saan naglalagay ito ng panganib sa mga sakahan, pinagkukunang tubig, tahanan at kabuhayan ng mga residente doon. At ang nickel mining sa Sibuyan, na bagaman wala pang environmental compliance certificate, pero pinayagan na ang mining company doon na maghukay ng hanggang 50,000 tons of laterite pass sa ilalim ng exploration permit. Katunayan, matagal nang interesado ang Estados Unidos sa mga rare earth mineral ng Pilipinas. Ito'y para magkaroon sila ng alternatibong mapagkukunan ng mga mineral upang di masyadong umasa sa China. Kaya kung sisilipin, sa halip na tayong mga Pilipino ang makinabang sa ating mga yamang mineral, hindi malabong gamitin at pagsamantalahan ng US sa mga ito para suportahan ang kanilang industriya at interes. Ganitong-ganito rin ang sentimiento ni Dr. Giovanni Tapang ng UP College of Science sa panayam ng Manila Times. Ang sabi niya, posibleng maubos ang likas na yaman ng bansa nang hindi lubos na napakikinabangan ng mga Pilipino. Aniya, tulad ito ng mga naunang proyekto kung saan naibigay ng ating bansa ang lupa, lakas paggawa at likas na yaman. Ngunit limitado ang naging pakinabang ng publiko. At hindi lang yon. Humiling din ang Estados Unidos na batas nila ang paiiralin sa planong AI hub at magkaroon ng diplomatic immunity para sa mga Amerikanong nasa loob nito. Meaning, hindi sila mapapanagot sakaling makagawa ng krimen. Ngunit tinutulan nito ng Pilipinas. Magandang pakinggan ang salitang innovation at investments. Pero sa bawat pangako ng pag-unlad, may mga tanong na hindi dapat balewalain. Kung kapalit nito ang mas malaking impluwensya ng dayuhang interes, banta sa soberanya, pangamba sa pagkamkam ng lupa at paggamit sa ating likas na yaman, para kanino nga ba ang pag-unlad? Ito ang aral na dapat tumatak sa atin. Hindi sapat ang pangakong trabaho at kita kung ang kapalit naman ay kontrol, panganib at paglimot sa kapakanan at interes ng Pilipino maging ng ating soberanya. Hindi lang ang laki ng pamumuhunan ang sukatan ng tagumpay. Ang mas mahalagang tanong, sino ang tunay na makikinabang? Ang mga Pilipino ba o ang mga bansang may sariling interes? Ako si Harvey Sabado at ito ang Sabado Reports.